Hello. Okay, magandang umaga po. Ngayong umaga, meron akong dalawang salita or term na isi-share. Ayan. Actually, parehong letter C. Yung isa, contract. Yung isa, covenant. Ayan. Halos parehas. Ano ho? Pero ano nga bang pinagkaiba ng contract or covenant? Yung contract sa Tagalog, kontrata. Yung covenant, tipan. Ano? Pag sinabing kontrata, ito yung agreement ng dalawang tao or dalawang partido, dalawang parties, no, kaya sila nag-agree kasi meron silang goal sa buhay. Ano? So ang kontrata nangyayari yan, kunyari sa trabaho. Ang sasabihin ng kumpanya, magtatrabaho ka, sasahuran ka namin. So ikaw naman, tayo bilang empleyado, mag-a-agree tayo. Ano? Ang tawag diyan, contract. So pag meron tayong na-violate doon sa kontrata, doon sa kasunduan, mawawalan ng visa yung kasunduan. At pag meron ding na-violate, yung kumpanya nyo no, na kasunduan, kunyari hindi kayo binibigyan ng SSS, wala kayong sahod na ng extra o overtime, wala, mawawalan ng visa yung kontrata at pwede silang makasuhan. So ganyan po ang kontrata. Ang covenant naman or tipan, usually ginagamit ito sa relationship eh. No, relationship ng mag-asawa, ng magkaibigan. No? Pag sinabing covenant, halos ganun din. Ano ho? Nag-agree kayo sa relasyon na ito na itutuloy ninyo, pero once na ang isang party ay hindi tumapos o hindi naging faithful, pwede mo nang i-terminate din. O kaya, kung gusto mo, kahit na hindi faithful yung other party, pwede mo pa rin ituloy. Yun po ang ibig sabihin ng covenant, mga kapatid. At alam nyo ba, si Lord, nag-rest siya o nagbigay siya hindi ng kontrata sa atin, ng covenant. Ano ho? So, gusto ko pong i-explain further dito yung pagkakaiba niya sa pamamagitan po ng mensaheng ito. Tingnan po natin ito yung title ng ating message. Ano? When God signs the covenant, nung pinirmahan ng Panginoon ang alin, hindi contract, ang tipan. Ayan. Ano? Dito po, binasa ko itong Genesis 15, medyo meron silang kakaibang ritual na ginawa dito eh. Particularly yung paghahati ng mga hayop, tapos dadaan doon sa gitna yung tao, no, na maikikita natin mamaya. Ano. Basahin po natin ito. No? Tingnan muna natin yung number 1 part nito. Merong 6 na letter P, itong Genesis 15. Ano? So number 1, nagbigay ang Panginoon ng no, protection, doon sa outline. Ayan, ano? Protection. Tingnan po natin. No? Ayan. Sabi ka nga po rito, ito ho, yung kanyang binanggit ko, a covenant is a sacred binding relationship. Ano sabi rito? Initiated by God. Nakabase raw ang covenant sa pangako ng Panginoon, sa kanyang pagiging tapat, at sa kanyang pagiging mahabagin o pagbibigay ng biyaya. Hindi naman daw ito legal agreement, but a relational commitment rooted in pagiging tapat at pagmamahal o pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. So yan yung covenant. Ang covenant ito po, kahit nakakalimot tayo, kahit nakakalimutan natin si Lord, kahit nakakalimutan natin yung obligation natin, si Lord patuloy tayong minamahal, tapat na may pag-ibig at biyaya sa atin. Yung kontrata, ito naman ang ibig sabihin yan. Nakabase ito sa transaksyon. Yan, rooted in mutual benefit. Kagaya nung kumpanya tsaka nung kanyang mga empleyado. O, di ba? Magtatrabaho kayo para sa akin, sasahuran ko kayo. Mutual benefit. Kaya lang, if ever na one party violates their contract, pwedeng ma-terminate. Kaya may mga tao na natatanggal sa trabaho kasi hindi niya sinunod yung kontrata. May mga kumpanya nakakasuhan kasi hindi nila sinunod yung kontrata. Nakalimutan nilang pangalagaan yung kailang mga empleyado. So sabi, it is based on transaction rooted in mutual benefit initiated by both parties for exchange. So ang contract, give and take usually ang nature niya. Aside from that, sino dito yung mahilig mag-online? Ayan, di ba pagka ikaw ay mag-subscribe ka sa Facebook, sa Netflix, di ba bago i-grant sa'yo yung serbisyo, meron kang chechikan na terms and agreement at babasahin mo. Ano ho? Usually, ito nakakatuwa, hindi natin binabasa yung terms and agreement kasi ang habang pahina, tapos hindi pa natin maintindihan kung ano-ano mga pinagsasasabi. Kaya gusto mo na manood ng Netflix, checkan ko na lang, manood na ako.
Wala akong pakialam sa terms and conditions. Ang gusto ko, I'm gonna benefit from Netflix. And Netflix will benefit from me because I'm gonna pay for them dahil sa mga bagay na papanoorin ko sa kanila. Yun lang yun, mga kapatid. Ano? Ngayon, isa-isahin natin dito yung kontrata o yung covenant na ginawa ng Panginoon kay Abraham. Number 1 na meron po, ayan, God's protection. Okay, Genesis 15 verse 1. Tingnan natin yung context nitong istorya ni Abraham. Meron 6 na letter P. Number 1 yung protection. Basahin natin yung verse 1 ng chapter 15. Ayan. After this, actually, ang context ito, niligtas ni Abraham yung kanyang pamangkin na si Lot mula sa mga masasama, mababangis, at brutal na tao. So, si Abraham, during this time, since successful naman yung kanyang pagliligtas kay Lot, natatakot siya na baka resbakan siya ng mga taong naargabyado nila. O kaya sinugod nila. O kaya tinalo nila sa gera. Takot na takot si Abraham at parang, kasi dayo lang siya sa lugar eh. So takot na takot siya, kaya ito nagbigay ng mensahe ang ating Panginoon. At ito ang sabi ni Lord kay Abraham. After this, pagtapos daw nung insidenteng iyon, si Abraham takot, the word of the Lord came to Abram in a vision. Listen to this. Ang pangalan pa lang na dito, Abram. Hindi pa Abraham. Ang ibig sabihin ng Abram, exalted father. Biruin mo, you are called exalted father, wala kang anak. Nakakatuwa yung irony nung situation ni Abraham. So ang sabi ng Panginoon sa kanya, do not be afraid, Abram. Ano sabi ng Panginoon? Ako ang iyong panangga, shield, your very great reward. Pero because of Abraham's faithfulness, because of Abraham's what? Acknowledgement sa ating Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, iingatan kita. I'm gonna protect you. I will be your shield. And I am your great reward. Okay, tingnan natin yung pangalawang letter P. Aside from protection, yung second letter P na napakita natin sa outline, tinan po natin. Ayan, next. Ayan, yung nangako ang Panginoon. Actually, matagal na nangako si Lord eh. Pero inulit niya ulit yung kanyang pangako. Bakit kaya kailangan ng tao ang ma-remindan ng mga pangako? Of course, para kumalma. Kasi si Abraham takot na takot eh. Okay, sabi ng Panginoon, I'm gonna protect you. I will be your shield and I am your great reward. Tapos, inulit ng Panginoon yung kanyang pangako para kumalma si Abraham. Ano yung pangako ng Panginoon? Let us read verses 2 and 5. Ito po ang sabi. But Abraham said, ito sabi ni Abraham, o sige Lord, proprotektahan mo ko, iingatan mo nga ako. Bagamat matanda na ako. Ang sabi niya, O Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. Sabi niya, Panginoon, sige, okay, given na, Lord. Nangako ka na sa akin sa Genesis 12. And here we are in Genesis 15. Nangako ka na, Lord eh. Pero ano pa rin ito, Lord eh? Wala pa rin akong anak eh. Childless pa rin ako eh. Wala pa rin akong the junior or junior. Ayan. Wala pa rin akong tagapagmana, sabi ni Abraham eh. Kaya, Lord, ano bang gagawin ko? Itong si Eliezer na lang na taga Damascus ang aking mamanahan ng mga binigay mo sa aking wealth and possession. So let's read yung further verse sa verse 3. Ito pang sabi niya, And Abraham said, hindi mo pa ako binibigyan ng anak. Kasi nangako na si Lord eh. So a servant in my household will be my heir. So kung wala akong anak, Lord, kung wala kang ibigay ng anak sa akin, therefore, yung aking mayordomo, yung aking number 1 na tagapaglingkod na si Eliezer o Eleazar, sige, siya yung magiging tagapagmana. Basahin pa natin yung karugtong. Ano sabi dito ng Panginoon? Ayan. Then the word of the Lord came to him. Ayan. Sabi ng Panginoon, this man will not be your heir. Itong si Eliezer na taga Damascus, hindi siya yung magiging tagapagmana mo. Ngunit, magkakaroon ka ng anak na manggagaling sa inyong dugo. Ayan. Manggagaling sa inyo ni Sarah. Magkakaroon kayo ng talagang tunay na anak ninyo. Hindi ampon o hindi pinamanahan lamang, kundi magiging dugo at laman ninyo. Listen to this. Minsan kagaya natin si Abraham eh. Minsan nagiging parang si Abraham tayo eh. Pagka naiinip na tayo sa pangako ng Panginoon, gumagawa na tayo ng sariling pangako ni Lord para sa atin. Nagets nyo yan?
ang tagal naman ng anak na hinihingi ko sa'yo, Lord. O sige, Panginoon, since ayaw mo kong bigyan ng anak, eto na lang, si Elisha na lang. Siya na lang yung sasabihin kong pinangako mo sa akin. Siya na lang yung pamamanahan ko. Kasi ang tagal nung Isaac eh. Biro mo, Isaac, isa na nga lang, ang tagal pa, Lord. E di, Elazar na lang, Lord. O di ba kung minsan church, ganun tayo, ang tagal-tagal mong pinagpe-pray na magkaroon ka ng trabaho, o sige, Lord, eto na lang yung trabaho ko. Illegal na lang kukunin ko, Panginoon. Kasi ang tagal nung pinagpe-pray ko eh. Ang tagal na lang hinihingi mong love life na Christian, mabait. O sige, Lord, kung sino na lang ang pwede sa online, yun na lang ang jojowain ko. Ayan, minsan ganun tayo para kay Abraham, mga kapatid, eh, no? Naiinip tayo kay Isaac, kaya doon na lang tayo kay Eliezer. Ano? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, Abraham. Hindi si Eliezer, hindi yung taga-Damascus ang magiging tagapagmana mo. Mula sa sinapupunan ni Zara, mula sa dugo at laman ninyong mag-asawa, manggagaling magkakaanak pa rin kayo. Ayan, ano? Sa verse 5, ayan, ito pa ang sabi, nilabas ng Panginoon si Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham, tumingala ka. Look up at the heavens and count the stars. Tumingala ka, Abraham. Bilangin mo yung mga bituing nasa langit. Ilan? If indeed you can count them. Bilangin mo. Kung mabibilang mo sila, sabi ng Panginoon. Sabi ni Abraham, dami. Then he said to him, so shall your offspring will be, or be. Kung gaano karami yung nakikita mong bituing nasa langit na nagniningning, ganyan magiging karami ang iyong mga descendants. Ano nyo, ito maganda kay Lord eh. Kung lumalabo ang vision mo, gagamit ang kanyang illustration. Tama ba? Kaya sabi ng Panginoon, lumabas ka nga dyan sa tent mo. Tumingala ka sa langit. Medyo lumalabo na eh. Naiinip ka na eh. Hindi si Eliezer, si Isaac, at si Isaac magkakaroon ng dalawang anak. Tapos si Jacob, dadami anak niyan. Tingnan mo yung mga bituin na sa langit, ganyang karami. Verse 6, basahin pa po natin yung karugtong. Tingnan po natin ito. No? Ayan. Hanggang 7 pa, Arvin. God's pronouncement. So dito, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, pinaalalahanan siya ng promise eh. But in verses 6 to 7, merong pronounce ang Panginoon kay Abraham. Basahin natin yung verse 6, yung karugtong. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Bakit tayo nagiging righteous sa mata ng ating Panginoon? It is simply because we believe, not because of our own holiness or our own good works or our own righteousness, but our righteousness was credited to us. It is simply because we believe God and we obey Him. Ganyan yung ginawa ni Abraham kay Lord. So, cliname ni Abraham, sige Lord, you are my shield. You are my great reward. You gonna give me a son. And you gonna bless me with many descendants na kagaya ng mga dami ng sandamakmak na mga ano dyan sa langit, Panginoon, na mga bituin dyan. So, ang nangyari, sabi ng Panginoon kay Abraham, okay, Abraham, since you believe me, sabi ng Panginoon, you are righteous. You are credited as righteous. So, nakita natin dito yung pronouncement ng Panginoon kay Abraham. So nakita natin yung takbo nung Genesis 15, God's protection, God's promise, and God's pronouncement kay Abraham. Yung verse 7, let's further read, He also said to him, ayan, sinabi pa ng Panginoon, may karagdagan pa siya, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. Sabi ng Panginoon, Abraham, nakita niyo ginawa ng Panginoon, hindi lang niya ni-remind si Abraham ng kanyang pangako, hindi lang niya siya binigyan ng ilustrasyon, ni-remind pa ni Lord si Abraham ng mga nakaraan nilang journey. Abraham, i-remind ko lang sa'yo, ako rin yung Diyos na naglabas sa'yo mula sa magulong lugar, bagamat civilized, yung Ur na yan ng mga Chaldeans, ako ang naglabas sa'yo dyan at nagdala rito para ibigay sa'yo itong lupang pangako kong ito, sabi ng Panginoon. Ang ngayon ang maganda kay Lord eh. I-remind niya yung kanyang pangako kay Abraham, i-remind niya yung kanilang nakaraang success ni Lord, i-remind pa ni Lord yung si Abraham na pro-protectionan at iingatan. So from verses 6 to 7,
Ano ang ginawa ng Panginoon? Nag-pronounce siya. Pronounce niya that Abraham was righteous. And then yung sunod na letter P, from verses 8 to 12, ito, basahin po natin. Nagbigay ng ano yung Panginoon eh? Prescription eh. Pag sinabing prescription, kumbaga parang doktor, parang isa kang dalubhasa. No? Nagbigay ka ng utos, nagbigay ka ng specifications, nagbigay ka ng instruction sa tao. Ano yung prescription ng Panginoon? Let us read yung verses 8 to 12. But Abraham said, O sovereign Lord, and how can I know that I shall gain possession of it? Nakita niyo yung conversation ni Abraham tsaka ni Lord. So sabi ng Panginoon, ako yung shield mo, ako yung great great possession mo. Bibigyan kita ng anak. Pararami ko yung lahi mo kagaya ng mga bituing nasa langit. O tapos, niremind din ng Panginoon na kung papaano kita niligtas at sinamahan, papalabas ng Ur sa Chaldeans, ipapangako ko sa iyo itong loteng ito. Nagtanong si Abraham, Panginoon, papaano ko makakasiguro na talagang akin ito? Dito papasok yung title natin, When God Signed the Covenant. Verse 9, basahin natin yung karugtong. So the Lord said to him, ito yung prescription ng Panginoon, bring me a heifer. Ano yung heifer? Parang baka yata, no? Tama ba? A goat. May baka, may kambing, and a ram. Yung ram, lalaking sheep, tupa. Yung tatlong hayop na yan, 3 taon yan, 3 taong gulang. Tapos meron ka pang dove. Pag sinabing dove, hindi po sabon, mga kapatid Ayan. Pag sinabing dove, ibon, maliit na ibon, and inakay, young pigeon. Sa verse 10, ano yung further prescription ni Lord? Let's read yung verse 10. Abraham brought all this to him. Ito sabi ng Panginoon sa kanya, cut them in two. So, hinati ni Abraham yung baka, hinati ni Abraham yung kambing, hinati ni Abraham yung tupa, at inarrange niya yung hati sa opposite of each other. So, yung kalahati ng baka nandito, yung kalahati ng kabila nandito, yung kalahati ng kambing dito, yung kalahati ng kambing dito, yung kalahati ng sheep nandito, yung kalahati ng sheep nandito. Ano pa ang kanyang prescription ni Lord? The birds, however, he did not cut in half. Yung ibon, hindi hinati kasi maliit na lang Verse 11, let's further read. Then the birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. So nung hinati ni Abraham yung mga hayop, of course, kinatay, madugo, nakita siguro to ng mga birds of prey, siguro mga buitre, yung mga uwak. Ang ginawa ni Abraham, binugaw niya. Ano kaya ibig sabihin ng mga hayop na hinati? Ito yung covenant signing na gagawin ni Lord tsaka ni Abraham. Ito yung ritual na gagawin nila. Alam niyo ba nung Old Testament, ang lupit ng mga kasunduan? Kasi ang Old Testament, actually wala pang Testament ito yung mga ugali ng mga tao nung unang panahon, kakaiba. Ritualistic ang dating. Ayan, Kasi ang gagawin dapat ni Abraham dito tsaka ni Lord, sabay nilang lalakaran yung gitna ng mga hinating hayop. To the point na ang ibig sabihin, sige Lord, maglalakad tayo, na ibig sabihin, nag-a-agree tayo sa relasyong ito, sa kontratang ito, na kapag ka meron mang naging unfaithful o hindi loyal, mangyayari sa kanya yung nangyari sa mga hayop na ito. Ano kaya minsan mga kapatid, maganda yung may kasal ganyan Diyan lalakad yung ikakasal, para kung sino man ang magtataksil, magiging unfaithful, magiging kagaya ng mga hayop na nahati. Siguro wala na gustong makikasal. Ganyan yung point dito ng Panginoon. Kaya lang ito na nangyari. Nung na-prepare na ni Abraham, yung mga hayop, may mga ibon. So ginawa ni Abraham, umalis kayo. May mga ibong mandaragit. Alis, alis. Ano ang point dito, church? Sometimes we have to protect what God had said to us. We should always protect our covenant with God.
Kailangan pangalagaan mo, protektahan mo sa demonyo, protektahan mo sa mga ibon, protektahan mo sa mga birds of prey. Kaya ako protective ako sa inyo. O, di ba? Protektahan nyo yung cell group nyo, protektahan nyo yung pananampalataya nyo, protektahan nyo yung ministry nyo. Kasi si Abraham, prinotektahan niya yung kanyang covenant with God eh. Prinotektahan ni Abraham yung kanyang responsibility kay Lord. Prinotektahan ni Abraham yung prescription ni Lord. Ano ho? So hanggang verse 12 ba, Arvin? Isa pa, verse 12, basahin po natin. And as the sun was setting, ito nakakalungkot, nakatulog si amang Abraham. Abraham fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Abay, meron daw madilim at nakakatakot na kadiliman ang biglang lumibot kay Abraham. May tanong po ako sa inyo, bakit kaya napagod si Abraham? Siguro napagod siya sa edad niya. Mga matatanda, maantukin eh. Di ba? Kausap mo yung mamaya nakaganon na eh. Natatawa kayo. Tinan mo nga yung matanda katabi, baka natutulog na. Hindi. Aside from sa edad niya, napagod. Siguro napagod, di ba? Nagkatay ng baka eh, nagkatay ng kambing, nagkatay ng tupa eh. Malamang napagod, naghuli ng ibon eh. Oh. And aside from that, siguro napagod, kakabugaw ng ibon. Oh, di ba? Kasi siguro, nakatulog. Yung seremonya, wala. Okay, balik tayo doon sa outline, church. So, tignan natin yung kanyang karugtong. No? So, nagbigay ng prescription ang Panginoon. Kaya lang nung nakatulog si Abraham, nagpakita ang Lord from verse 13 to 16. At ganito po ang kanyang sabi ng Panginoon. Okay, habang natutulog si Abraham, let's read yung verses 13 to 16. Ito po ang sabi. Ayan. Tignan natin, Vina. Verse 13 hanggang 16 ng chapter 15 ng Exodus. Habang natutulog si Abraham, nangusap ang Lord. Then the Lord said to him, know for certain that your descendants will be strangers in a country. Abraham, eto, di ba nagkaroon ng prescription, ng prediction. Balang araw, Abraham, yung mga descendants mong marami na parang mga bituing nasa langit, mapapaalipin sila. Magiging dayuhan sila sa ibang lugar at magiging alipin. At mamaltratuhin sila 400 years. Church, listen to this. Di ba darkness? Oo. Di ba sa faith, hindi lang naman yung ating relasyon kay Lord, hindi lang naman puro maganda, puro maliwanag, puro maayos. Minsan sa faith, actually hindi lang minsan, usually sa faith, madilim, nakakatakot, magulo, pangit. So itong mga descendants ni Abraham, makaka-experience din ng matinding kahirapan. Sa Egypt, predict, hinulaan ng Panginoon ang mangyayari sa kanila nung panahon nila Moses. Verse 14, basahin natin. But I will punish, sabi ng Panginoon, the nation they serve as slaves. Totoo yan. Pinarusahan ng Panginoon ang Egypt. Di ba nagbigay siya ng 10 salot? At pagtapos niyan, lalabas sila at pupunta sa lupang pangako. Ginawa ni Moses po yan. Verse 15, ito pang sabi, ikaw, sabi niya, ikaw ay pupunta sa iyong mga ama. Ayan, mamamatay ka ng payapa at good old age. Ayan, senior citizen ka, hindi ka mamamatay ng bata. Actually, during this time, matanda na si Abraham eh. Pero mas tatanda ka pa. Ayan, magiging payapa yung iyong kamatayan, mapayapa ka. Verse 16, ito pang sabi, in the 4th generation, your descendants will come back here. Ayan, sa ika-4 na saling lahi, ang iyong mga kaapu-apuhan, mga descendants mo, babalik sila dito. At ang sabi, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. Ibig sabihin, kasi yung mga Amorites, mga Canaanite tribe ito, ang gagamitin ng Panginoon para parusahan yung mga yan, yung mga Israelita. So ito yung prediction ng Panginoon. Doon tayo sa outline. Church, ano ang point nito? Kaya ito sinabi ng Panginoon, simple lang. Gustong sabihin ni Lord kay Abraham, Abraham, may madilim na mangyayari sa buhay ng mga anak mo.
Pero kahit na ganyan, kontrolado pa rin ni Lord yan. Kontrolado pa rin ni Lord. From verses 17 to 21, ito na yung contract signing na ginawa ni Lord at hindi ni Abraham. Di ba dapat dalawa yung contract signing, yung covenant signing? Dalawa dapat eh. Kaya lang ang problema, nakatulog na si Abraham. Basahin natin yung verses 17 to 21 at pinakita dito ng Panginoon yung kanyang presensya. When the sun had set and darkness had fallen, ito na, wala na yung araw, madilim na naginip si Abraham ng madilim at malagim para sa kanyang mga anak, meron daw isang umuusok na apoy na sulo ang lumabas. Ano ginawa nung apoy? Yung presensya nung apoy, ano ginawa? Ano ginawa? Humakbang. Dinaanan, church, yung hating tupa, hating kambing, hating baka, at yung mga patay na ibon. Dinaanan. Ayan po yung sinasabi kong contract signing. Sino yung apoy dito? Sino yung presensya ng apoy dito? Si Lord. Church, ano ang point ng kwento natin? Si Abraham, tulog, pagod, unfaithful, hindi ready, pero kahit na ganun siya, God was willing to make this covenant already signed up. Alam niyo, di ba, church, di minsan ang dami nating pagkukulang eh. Nakakalimot tayo kay Lord. Ang dami nating pagkukulang. Hindi natin nagagampanan yung tama, nagkakasala tayo, nangihina tayo sa faith. Pero ang Panginoon, He is faithful sa kanyang kontrata at pangako. Di ba't humihingi si Abraham, Lord, paano ako makakagaranti? Magbibigay ka ng assurance sa akin na talagang ibibigay mo sa akin itong pangakong ito. Eh, ang problema, yung hinihingi niyang assurance, yung hinihingi niyang guarantee, tinulugan niya. Pero sa kabila ng tinulugan ito ni Abraham, ang Panginoon tumawid, naglakad sa aisle. Pinirmahan ang covenant. Na tila baga nagsasabi, Abraham, pag hindi ko tinupad ang pangako ko sa iyo, magaya nawa ako sa mga hayop na hinating ito. Grabe ang ano ng Panginoon dito. Grabe ang covenant ni Lord eh. Ang problema, si Abraham may pagkukulang sa covenant. Pero si Lord, siniseryoso niya yung covenant. Tanungin ko kayo, gaano tayo kaseryoso ngayon sa tipan natin kay Lord? Sa covenant natin. Yung covenant of worship, covenant of discipleship, covenant of serving Him, covenant in the ministry. Paano tayo kaseryoso sa ganyang mga kasunduan natin kay Lord? Biro mo, parang naglakad si Lord na usok, apoy siya. Tapos parang sinasabi niya, Abraham, pinirmahan ko na yung hindi mo napirmahan. At kung hindi ko tutuparin yung pangako ko sa iyo, magaya nawa ko sa mga hating hayop na ito. Let's read yung verses 18, mga kapatid, yung karugtong. On that day, eto na, biruin nyo, no? Nung nadaanan ni Lord, on that day, the Lord made covenant with Abraham. Wow! Ito ang sabi ng Panginoon, sa iyong mga anak at kakaapu-apuhan, ibibigay ko ang lupang pangakong ito. I give this land from the river of Egypt to the great river, the Euphrates. Biro mo, nagbigay pa ng specific location si Lord about Israel. Church, kung titignan natin ito, hindi pa fulfilled ito eh. O nangyari na nung panahon ni David, pero na-reclaim ulit eh. Ang sabi ng Panginoon, ang boundary raw hanggang Euphrates, ibig sabihin hanggang ilog Jordan eh. Ang problema, ang boundary ng Israel ngayon hanggang Jordan River lang. So ibig sabihin, maging yung Jordan country ngayon, dapat Israel pala yan. Hanggang Euphrates, hanggang Iraq pala ang dapat sakop ng Israelites eh. Ang mga lupain ng mga anak ni Abraham eh. Pero kapatid ako naniniwala, mangyayari yan. Kasi pinirmahan ng Panginoon yung kontrata. Hindi, yung covenant niya kay Abraham. Bagamat si Abraham, tutulog-tulog. Verse 19, wala na ba nakalagay dyan? Ayan. Pati yun binanggit ng Panginoon, pati yung mga naninirahan doon. The land of the Kenites, Kenizzites, Kadmonites, sige, Hittites, Perizzites, and Raphaites. Maging yung mga lupain na yan, Amorites, Canaanites, Girgasites, and Jebusites. Yung Jebusites, yan yung Jerusalem eh. Ano ang conclusion nito? Lesson, din tayo. Conclusion natin. Ayan, summary. Ang tipan ng Panginoon, effective pa rin ngayon, hindi dahil si Abraham was faithful.
but because God was faithful. Ang galing, no? Faithful ba si Abraham sa ginawa niya? Oo, siya nag-prepare. Oo, binantayan niya mula sa mga ibong birds of prey. Pero yung pinakamahalagang ritual na dapat niyang gawin, nakatulugan niya eh. Alam niyo sinong nag-took ng risk kung sakaling ang covenant pumalpak? Si Lord. Pag pumalpak ako sa obligasyon ko sa iyo, Abraham, mahahati ako nawa, sabi ng Panginoon. Alam niyo ba kapatid, yung contract sa niya na ginawa ng Panginoon, it foreshadows the cross. O, di ba? Ano nangyari? Tayo yung nagkasala, si Lord yung ginawang may sala, tayo yung nangako ng allegiance, loyalty, faithfulness kay Lord, si Lord yung napako. Di ba? I'm gonna love you, sabi ng Panginoon. Eh, hindi naman natin tinupad yung pag-ibig natin kay Lord. Ano ginawa ng Panginoon? Siya ang napako. To the point na parang siya yung hayop na hinati during this covenant signing ni Abraham tsaka ni God. It is as if God is telling us, hindi Abraham, faithful ako, gagawin ko to eh. Mahal kita eh. Ang covenant, our covenant stands, Abraham, not because of you, but because of me, sabi ng Panginoon. O, basa natin ulit. The covenant stands hindi dahil sa Abraham ay faithful, bagkus God was faithful. Tinawid ni Lord yung aisle. Ano ang lesson, church? Number 1, faith is trusting even if life doesn't make any sense. O di ba, natural lang naman kay Abraham yung mag-doubt, yung magtanong. Ano sabi ni Abraham? Lord, ang tagal naman ng pangako mong anak, si Eliezer na lang. Lord, madilim, natatakot ako. Sabi ng Panginoon, ako yung armor mo, ako yung shield mo, ako yung great reward mo. Church, kahit na parang walang Diyos o parang walang nangyayari sa panalangin mo, continue on trusting God. It is simply because faith is all about trusting God even if life doesn't make any sense. Make sense ba? May sense ba yung 100 years old ka na umaasa ka pa na magkakaanak ka? Walang sense yun. Pero mo 100 anyos ka na, yung asawa mo 90, magkakaanak pa ba to? Walang sense yun. Pero dahil gumana ang faith, naniwala ang Abraham tsaka si Sarah, magkakaanak tayo. Ganyan ang faith. Even if life doesn't make any sense, maniwala tayo. Eh, ang problema si Abraham, mukhang bibigay na sa paniniwala niya eh. Si Eliezer na lang, Panginoon, ito na lang. Pogi rin naman to, Panginoon eh. Tanggapin mo na bilang anak ko. Hindi yan, sabi ng Panginoon. Ayoko ng Eliezer, Isaac ang gusto ko. Pangalawang lesson, church. Ito po. We should protect our covenant with God. O ano yung ibig sabihin nito? Di ba iningatan niya nung nakaprepare na yung mga hayop, na dress na eh. Biruin mo, may hinati ni Abraham yung mga hayop sa kabilang side. Kakainin ng mga uwak, tsaka ng mga vultures o yung mga buitre. Shh! Para sa aming dalawa ni Lord to, hindi sa inyo yan. Iniingatan ni Abraham yung kanyang covenant with God eh. What God had prescribed you, or what God, yung mga inutos sa'yo ng Panginoon, had told you to do, kailangan ingatan mo rin. Ano yung mga dapat na ingatan natin sa buhay natin? Pamilya natin, mga anak natin, yung church natin, yung cell group natin, yung ministry natin, everything that has something to do with God or that is related with God in your life, you should protect it. Kagaya ng ginawa ni Abraham. So we should protect our covenant with God. At alam niyo, number 1 titira dyan, mga birds of prey. Ayan, yung mga ibon, it symbolizes the enemy, Satan. Pangatlong lesson po, church, ito po. God keeps His promise even if we are what? Passive, fearful, and weak. Sino yung passive, fearful, and weak? Si Abraham. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din yun. Ayan. Tayo rin ho yun. Di ba passive? Takot, tapos pagod na, nakatulog na. Ayan. Pero kinip pa rin ng Panginoon yung kanyang pangako. Kasi sabi ni Abraham, how can I know na mapapasa akin itong pangako mo? Eh, dinaanan ni Lord yung kontrata, yung covenant.
Pang-apat, our salvation and calling rest on God's faithfulness, not ours. Ayan. And then panglima, wala na. Oh. Ito yung panlima. Grace has always been God's way, even in the Old Testament. Bagamat hindi deserve ni Abraham na pangakuan, gawing father of many nation, gawing pioneer of faith, gawing great ancestor ni Jesus Christ, pinakitaan pa rin siya ng grace ng Panginoon. Biro mo, akala natin ang salitang grace nasa New Testament lang. Matagal na nangyayari ang grace nung panahon pa ng Old Testament. Even nung panahon ni Abraham, mga kapatid. Bago ho tayo magtapos, church, meron po akong ikwento about faithfulness and loyalty of a faithful husband. Ang pangalan nitong lalaki, Tatay Piping. Siguro alam niyo to, nakita niyo sa Facebook ito eh. Pinost to ng hipag ko, nakita ko ang haba eh. Sabi ko, ang haba nito mukhang maganda naman eh. Basahin ko na nga. Ito yung nakita ko sa kwento. Si Tatay Piping daw, ang sabi dun sa kwento, palaging nag-aantay sa bus stop, sa waiting shed, in a small town in Laguna. Walang problema sa pag-aantay mo sa waiting shed at bus station. Kaya na ang problema ito, 30 years na siyang nag-aantay doon. At yung mga tao nakakakita sa kanya, ang tingin sa kanya, may sira. Kasi biruin nyo, no? Aside from 30 years na siya nag-aantay doon, wala nang dumadaan na bus doon sa bus stop na yan. Kasi nagkaroon na ng bypass eh. So, pagka ang isang lugar, nagkaroon na ng doon na dumadaan yung mga bus at wala nang bus na dumadaan dito. Pero, sa loob ng 30 taon, ang mga residente ron, grabe, complete attendance si Tatay Piping na nag-aantay doon. No? Sabi natin siguro ang edad niya, nasa during those times na nag-umpisa siyang mag-antay is 30. Ngayon, 60 years old na siya. Senior na. Merong isang kabataan na ang pangalan parang Gio yata. Nilapitan niya yung tatay. Tay, napansin ko, bata pa ako. Hanggang ngayon, may edad na ako. Nag-aantay pa rin kayo rito. Bakit araw-araw kayo nandito? Rain or shine, maganda panahon, mainit, nag-aantay pa rin kayo dito sa bus station or sa bus stop. At sira-sira na itong waiting shed na ito for 30 years, sabi nung ni Gio. Alam mo, sabi nung Tatay Piping, kasi inaantay ko yung asawa ko eh, si Esme. Nagulat tong Gio na to, yung kabataan. Sabi niya, Tay, 30 years yun ang inaantay. Eh baka naman may other na, si Lola. Baka naman may nangyaring masama na, pero sana wag naman. O baka kung ano na nangyari, Tay, 30 years, nag-aantay pa rin kayo. Hindi na babalik yun. Sabi nung Tatay Piping, hindi. Naniniwala ko, babalik yung asawa ko. Nangako ako ron eh. At may pangako rin siya eh. Kasi nung huling 30 years, sabi niya, sinabi niya sa akin, babalikan daw niya ako eh. Sabi nung Gio, saan ba siya nagpunta, Tay? Ano bang sinabi niya sa iyo? Bibili lang daw siya ng sinulid doon sa may palengke. Kaya sumakay siya ng jeep dito. At sabi niya sa akin, antayin ko raw siya. Guro mo, for 30 years, nagbilin yung misis. Antayin mo ako dito, bibili lang akong sinulid sa palengke. 30 years, hindi nagpakita. Pero 30 years, the old man was waiting. Ngayon, itong si Gio na bothered, ang ginawa niya ng kwento, pinost niya sa social media. Hanggang sa hinanap nila yung kamuka nung lola ni Aling Esme. No? Fortunately, after ng post, nag-viral, ang daming shares, meron silang nakitang isang senior citizen na matanda rin na kapareho nung description nung asawa ni Lolo Piping. Alam niyo kung saan nila nakita? Somewhere in Batangas, nasa orphanage. Di pinuntahan ngayon ni Gio tsaka ni Lolo Piping. Nakita nila yung matanda, nakaupo. Kaya lang ang problema, yung pangalan ng matanda, hindi po Esme, Rosa. Pero malayo pa lang, sabi ni Lolo Piping, si Esme yan, siya nga yung asawa ko.
Nung nilapitan niya, niyakap niya, sabi nung babae, sino ka? Hindi kita kilala. Isme, andito na ako. Hindi kita kilala, sabi nung Isme. Hindi, Rosa na ang pangalan ko. Sabi ni Piping, ikaw to, hindi ako pwede magkamali. Alam ko yung hawak mo, yung nunal mo, pati mga balat mo, dyan yan, ikaw yan. Pinakita niya yung luma nilang picture, maging yung mga bantay, yung mga staff doon sa orphanage, convinced na si Lolo Esme ito tayo. Sabi ng mga nandun, oo nga, kayo nga yan, siya nga yan. Ang tanong ito, bakit nakalimot yung babae? Sabi doon sa records, 30 years na nga raw nandun yung babae mula nung nahanap nila. Na-aksidente raw yung jeep na sinasakyan niya at yung babae nabagok, nagkaroon ng amnesia. Alam mo ginawa nung lalaki? Kinanta niya yung love song nila. And then suddenly yung babae umiyak. Parang may naaalala raw siyang ganung love song, love story. Sabi ni Piping, naalala mo yung kanta natin, yung umiiyak ka pa eh. Yung kanta naaalala ko pero hindi ikaw. And then ito, it was confirmed, siya nga si Lola Esme. Ano ginawa ng matandang Piping? Umuwi siya doon sa Laguna, kasama na yung Lola Rosa, na dating Lola Esme. Namuhay sila ron. Alam niyo, church, kahit yung babae, wala nang maalala, pero yung lalaki faithful. Matyagang inalagaan yung kanyang misis. Alam niyo, ganyan din si Lord sa atin eh. Hindi ho ba? Because of sin, nakalimutan natin yung identity natin with God. Nakalimutan natin that we are breathed by the Spirit of God or with the Spirit of God inside of us. Nagkaroon tayo ng bagong identity. Pero Jesus Christ came into our world para sabing, mahal ko kayo, tinubos ko kayo. The question is this, how do you respond with that kind of love? Tayo po'y tumayo ngayon, mga kapatid. Alam niyo, akala natin, church, simple lang yung ginawa ng Panginoon doon sa kwento natin. Yung tumawid lang siya doon sa mga patay na hayop, dinaanan lang niya. Pero matindi yan eh. Ito, basa natin itong huling statement na ito. The strength of the covenant does not rest on the one who receives, but on the faithfulness of the one who walked the aisle alone. Nakakalungkot eh, no? Si Abraham humihingi ng assurance eh. Nung ipinakita na ni Lord yung assurance, tinulugan naman niya. Pero alam mo, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, tinulugan mo yung covenant signing ko eh. Pero sa kabila niyan, I'm gonna fulfill my promise to you. May tanong po ako sa inyo, nagkatotoo ba na nagkaroon ng bansang Israel? Yes. Nagkatotoo ba na nagkalat ang lahi ni Abraham ngayon? Yes. Sa totoo lang, church, hindi lang naman Israel ang descendants ni Abraham eh. Even yung mga Caucasians, yung mga ibang nationality diyan sa Middle East, mga angkan din ni Abraham yan eh. Baka mga descendants ni Esau yan eh. O baka descendants pa yan nung anak ni Abraham kay Keturah. Kaya tama yung sabi ng Panginoon eh. Yung descendants mo, Abraham, dadami. Biro mo kahit si Abraham matanda na, weak, passive, fearful, but God is so faithful to the point na hindi. Abraham, dadaanin ko to. Lalakaran ko to kahit mag-isa lang ako. Gagawin ko ito kahit hindi ka na pumirma. No need for you to sign. Ako lang mag-isang pipirma. Di ba't ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin, kapatid? Naging unfaithful tayo, pero siya ang nagsuffer. Siya ang nagsuffer. Siya ang nagsuffer sa relationship natin. Siya ang nagsuffer doon sa mga, ano yung mga nakalimutan mong pangako kay Lord? Yung mga sinabi mo na, Lord, mag-active na ulit ako, maglilingkod ako, Lord. Lord, paglilingkuran kita. Sige, Lord, maglilinis na ako. Pero sa kabila na nakakalimot tayo, si God faithful, kapatid. Si God faithful. Tandaan natin wala naman dapat tayo katakot kasi God had already signed the covenant. Pinirmahan ni Lord ang covenant nila ni Abraham sa Genesis 15. Pinirmahan naman ni Lord yung covenant niya sa atin at the cross of Calvary 2,000 years ago.
dahil dyan, Lord, salamat, Panginoon. Salamat dahil sa pagiging pagkukulang namin at pagiging unfaithful and disloyal namin sa iyo. Lord, nanatili kang faithful, tapat. Para kang si Lolo Piping na nag-aantay 30 years on that old, rugged bus stop at hinahanap pa niya yung kanyang loved ones, yung kanyang kasawang si Lola Sophia. Di ba ang ganda ng love story natin kay Lord? So sana, church, if ever meron tayong mga pagkukulang kay Lord, sana gayahin natin yung ginawa ng Panginoon. He walked the aisle and signed the covenant and fulfilled it. Kapatid. Sana maging ganun tayo katapat, kagaya ng ating Panginoon. Tayo bigyan mo kung tayo bibigyan natin. Father, thank you so much, O Lord, for once again, you have reminded us of our identity. You have reminded us, O Lord, of our covenant, Panginoon, na madalas namin dinidisregard, madalas namin nakakalimutan. Lord, may mga obligations pala kami sa inyo eh. Pero Lord, sa kabila ng pagkukulang, pagkakamali namin, pinakita ninyo, Lord, yung loyalty and faithfulness ninyo, Lord, sa bawat buhay namin. Salamat, Lord, for you have walked the aisle all alone, Panginoon. For you have bear the cross all alone para sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, because of this covenant, you have guaranteed us that you are faithful, loving, and forgiving sa kabila, Panginoon, ng aming pagkukulang. Salamat, O Lord, meron kaming loving Father, meron kaming protector na Diyos, meron kaming great reward na kagaya ni Abraham, at meron kaming gracious and loving Savior na si Jesus Christ. Salamat po, Father, ito po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.